At ito na ang ating part 2 mga idol. Simulan na natin sa lilim ng sinag ng buwan at tugatag ng punong akasya. Nakamasid ang isang nilalang na sinasabayan ng pag-alulong ng malaking lobo, tanda ng pagsigaw at pagpapakilala niya sa bayan ng Cebu. Bia. Tawag ni Inang Linda. Pu. Tugon ng babaeng may asul na mga mata si Bia. Bakit po lola? Tugon niya sa matandang tumatawag sa kanya sa baba. Si Inang Linda. Anong bakit? Hala, baba dyan. Naku, yan ka na naman. Baba na at nang makatulog na tayo. Inang Linda. Ay hindi pa nga ho ako inaantok eh. Reklamo niya nang makababa mula sa tuktok ng punong akasya. Naku, papatayin mo ata ako sa takot at kaba. La naman, yan na naman kayo, wag nyo na po sasabihin yun. Di pa ako handa mawala ng magandang lola. Paglalambing ni Bia sa matanda. Nako, inuuto naman ako ng apo ko, kakaiba talaga tong pamilya natin. Lola kita, pero hindi mo naman ako apo, tapos nanay ko naman si Moy na hindi naman tao, tapos anak mo siya. Gulo talaga ng buhay, singgulo ng buhok nyo lola. Likas sa suklayin ko, hehe. Litanya ni Bia habang nakaupo sila sa bakanting upuan na sa lilam mismo ng nasabing puno. Kahit hating gabi na ay napagpasyahan ng tatlo na panoorin ang mapayapang pagsinag ng buwan na sinasabayan pa ng mga nangungusap na bituin. Alam mo lola, pag nasa taas ako ng punong yan, napakaganda ng mundo para sa akin. Kahit na nangungulila ako sa mga totoo kong magulang o sa pamilya ko. Ganon pa man, napapawi naman na nandyan kayo ni Nanay Moy. Anang binibini habang sinusukle ang buhok ng matanda. Lingid sa kanyang kaalaman ay may nililihim si Inang Linda na ayaw niyang ipaalam dahil baka masaktan ito o baka mabuhayan ang tunay niyang pagkatao. O labat naiiyak kayo? Nako, si lola talaga napakaiyakin. Pang-aasar niya sa kanyang lola. Kurotin kita dyan, batang to, anya ni Inang Linda habang pinupunas ang mga botil ng luha sa kanyang pesni. Mahal kita, yakap ng dalaga, at mas lalong bumuhos ang luha ng matanda. Mahal din kita apo ko. Mahal kita, at dahil mahal kita babaonin ko hanggang hukay ang katotohanan na huwag ka lamang masaktan. Sabi ng kanyang isipan, ano nga ba ang katotohanan? Balik tanong noong kabataan niya. Matapos ang hindi inaasahan tagpo ng nasabing aswang sa pagitan niya at ni Inang Linda ay napagpasyahan ng matanda na doon muna mamalagi ang bata at si Moy. Gayunpaman, lagi siya nag-alala sa bata nang mangyayari kung sakaling lamunin ng totoo nitong pagkatao. Sinikap ni Inang Linda na turuan ang batang wastong pag-uugali. Pati pagkain ng prutas at gulay ay kanya ring itinuro, maging ang paglilinis ay hindi pinapalagpas ng matanda o yang singit mo naman ang hilo rin natin. Nako, abay sandamakmak na ang kapal ng dumia. Alam mo kailangan mong matuto maglinis para naman hindi ka kapitan ng sakit. Anang matanda, tuwang-tuwa si Inang Linda sa pagpapaligo ng bata na malagi sa kanyang tahanan. Bagamat nag-iiba ang kanyang anyo ay tinanggap niya ito ng buo. Tila nabuhay ang pusong lola niya sa batang kaharap niya. Habang hindi mo alam ang pangalan mo ay Bia muna itatawag ko sa iyo ha. Tapos lola naman itawag mo sa akin. Sige, magbanlaw ka muna doon at si Moy naman ang paliliguan ko, ani Inang Linda. Ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na kaligayahan habang pinagmamasdan ng batang paslit na nagbabanlaw sa mababaw na bahagi ng ilog at sumusubok pang manghuli ng isda. Aalagan kita at mamahalin. Sa isip niya, o Moy halina at ikay paliliguan ko rin. Sa una ay ayaw maligo ng malaking aso, ngunit di rin niya natakasan ang ginang na sinikap siyang mag-apose. Maingat na pinaliliguan ng ginang si Moy dahil sa mga sugat nito. Nang matapos ang gawain ay nagbalak na silang umuwi, kaya naman muli na naman niyang binyanlawan si Bia na walang imik at tuwang-tuwa sa nahuli niyang maliit na isda. Inang Linda,
Narito pala kayo, bungad ni Balong, kasama ang ilang kalalakihan na marahil ay nanggaso sa gitna ng gubat. Kayo pala, oo naglaba at naligo na rin pero ito uuwi na rin kami. Tugon ng matanda. Sino yung bata inang Linda? Tanong nito habang matama ang pinagmamasdan si Bia na abala sa pagtatampisaw sa ilog. Aapo ko. Parang pamilyar sa akin at ng lobo na yan. Iba ang dating ng pananalita ng Ginoo kaya napakunot nuorin ang ginang. Ang alam ko wala ka ng pamilya kaya napaka-impossible na magkaapo kayo. Alam mo naman siguro ang tinutukoy ko inang, kaya balato nyo na lang yan sa akin. Kung ano man ang pinopanto mo wala akong pakialam at hindi rin ako obligado na isaalang ang buhay ko at ng pamilya ko. Ngayon umalis ka na dahil hindi ko nagugustuhan ang tono mo. Pati alaga ko hindi kailan nagugustuhan. Pagtanggi ng ginang. Sa gitna ng usapan ay tila lutang na naglalakad si Bia patungo sa direksyon ng dalawa. Majing si Moy ay hindi mapakali sa lalaking may kagaspangan ang ugali. Kung ayaw niyong ibigay sa akin ang batang yan na alam niyo namang hindi yan tao, yang aso na yan ang ibigay niyo sa akin. Talagang nakikipagmatigasan si Balong na labis namang kinainisan ng ginang. Wala akong ibibigay sa'yo si Bia ay apo ko, at alaga ko si Moy, kaya umalis ka na habang nagtitimpi pa ako. Anang matanda habang ginagapos ang malaking aso na naislap-angin ng buo ang lalaki, labas gilagid ang ginagawa ng aso, nagpapalit ang kulay ng kanyang mga mata talagang namamayani kay Moy ang kainin o patayin si Balong dahil sariwa pa sa kanyang alaala ang imahe nito noong kasagsagan ng pagtugis sa kanila at ng kamatayan ng kanyang mga anak. Bia. Apo, Bia. Tawag ni Inang Linda sa batang lutang habang lumalapit sa grupo ni Balong. Tinutukan naman nila ng baril si Bia maging ang matanda at si Moy. Umalis na kayo. Subukan yung paputukan ang batang yan magkakamatayan tayo rito. Sabi ng matanda na ginapos ang malaking lobo babalik kami alis na tayo. At umalis na nga sila na iwan naman si Bia na nakatanaw at balak pang sundan ang mga yon. Moy uminahan ka, Moy, pagpapakalma ni Inang Linda sa lobong nilalamon ng galit. Moy kailangan tayo ni Bia. Agad na dinaluhan ang dalawa si Bia ngunit wala ito sa sarili. Gaya ni Moy ay naghanalong asul at berde ang kanyang mga mata. Ang mas lalong nagpabalisa sa matanda ay ang maliit na pangil na umuazli sa kanyang bibig. Bia si Lola to. Paghawak pa lang ni Inang Linda ay agad sinunggaban ni Bia ang kanyang braso dahilan upang ito ay magdugo ng husto. Nasasaktan man ang matanda ay hinayan niya lang ang bata na sa kanya ibunton ang pagkauhaw niya sa dugo. O baka mas tamang sabihin na pagkauhaw na mapatay ang lalaking nakita niya noon na bumaril sa kanyang nagmamakawang ama. Hindi man malinaw ng buo sa bata ang kabuuan ng pangyayari ay malinaw peran sa kanyang isipan ang imahe ng isang tao na siyang bumaril sa kanyang ama. Nang matapos ang pagkauhaw niya ay napuko rin ang kanyang atensyon nang maramdamang hinahawi ng matanda ang kanyang buhok habang hinahayan siyang kagatin ang kanyang braso. Agad na banitawan ni Bia ang kamay ng matanda at bahagyang lumayo. Nagtago siya sa likod ni Moy. Naku may dugo, pero wag kang mag-alala ayos lang ako. Anang matanda habang binubangkos ang kanyang sugat. Dinidilaan ni Moy ang mukha ni Bia dahil nagtatago ito sa kanyang likod. Inakala ng bata na galit ang matanda kaya ito nagtago. Sa kakadila ng lobo ay naglaho ang nag-iba niyang mga mata pati na rin ang dugo sa kanyang bibig. Halina kayo at nang tayo ay makapa ng halian. Anang matanda nang buhatin ang batang nagkukubli sa kaibigan nitong aso. Lola, mahinang saad ng batang paslit habang buhat-buhat siya ng matanda. Nasaktan man ay muli sa labi ng matanda ang isang matamis na ngiti.
Masyadong malaki itong damit para sa'yo kaya mamaya mamamalengke ako para bilhan ka ng mga bagong damit. At dahil naglinis ka ngayon bibilhan kita ng sorbitis sa palengke, 350 po lahat Inang Linda. Anang tendera sa matandang masayang namimili ng damit pambata. Wala na bang tawad yan iya? Naku nay, malaki na po yung tinawad nyo 5 damit sa halagang 350 lugi na po ako ron. Pero dahil nakakatawad din ako sa mga gulay nyo ay binigyan ko po kayo ng malaking discount. Tindera, haha ikaw talaga. Sa makalawa ako magbabagsak ng mga kalabasa at pechay kaya sabihan mo nanay mo na sa akin kumuha ha. Opo nay, samahan nyo na rin po ng saging mabinta po ngayon yun. Oo, o siya doblehin mo yung pambalot nang ako'y makauwi na. Nagtingin-tingin pa ng ibang paninda si Inang Magda hanggang sa namataan niya ang 2 lalaki na nakaalitan niya kamakailan lamang. BWE sit na yun, makakatikim siya sa akin mamaya, reklamo ng isang lalaki sa kasama niya. Yan mo na yun, ang pagtuunan natin ng pansin ay yung asong lobo at ng batang aswang na nasa pangangalaga ni Inang Linda. Kikita tayo ng malaki dun pag binenta natin sa karnabal yung aso tapos ibibigay natin kay amo yung bata. Saad ng lalaki na kilalang kilala ng matanda. Anong aso? Tsaka sinong batang aswang? Tanong ng kasama ni Balong. Nauntog na ba yung ulo mo at hindi matandaan yun? Ha? Teka, at tanda ko na yung bata na kasama nung lalaking aswang na binaril mo. Tsaka yung inahing lobo tama. Natumbok mo. Kawawang lalaki siya ang napagbintangan, pati asawa niya napatay rin. Naknukan rin kasi ng katangahan si Vince abay tagisin ba naman ang maling nilalang. Pero di, bale isusunod na rin natin siya. Paano pag nalaman ng mga tao na hindi yung mag-asawa ang totoong pumapatay? Malaman man nila o hindi wala na akong pakiran, tsaka bago pa man mangyari yun ubos na sila. Tara na nga, umalis sina Balong at ang kasama niya. Naiwan namang nahahabag at nag-agalit ang ginang sa kanyang mga narinig. Nang makauwi ang ginang ay walang mapaglagyan ang kanyang langkot nang malamang napatay ng kapwa-tao niya ang mga magulang ni Bia sa kasalanang hindi nila nagawa. Sana pag dumating ang araw na malaman niya ang tunay na sinapit ng kanyang mga magulang ay pairalin niya ang pagtitimpi at pagmamahal sa kanyang puso. Sana hindi siya maging halimaw na kakatakutan ng lahat na siyang hahantong sa kanyang kamatayan. Hindi pa nga siya handa para harapin ang mundong to na puno ng kasamaan at may mapanghasgang lipunan, bulong ng kanyang isipan, habang pinagmamasdan sina Moy at Bia na parehong nilalantakan ang pagkain na dala ng matanda. Sige kain pa, ngiti niya kay Bia nang alokin siya. Simula noon ay tinago na ng matanda sa kanyang sarili ang kanyang nalalaman. Mag-ahit ka na dali, buti na dala ko yan. Abot ni Nene ng pang-ahit habang nagtatago sa damuhan si Bia dahil nag-iba na naman ang kanyang anyo. Si Nene ang naging kaibigan niya simula nang pumasok siya sa paaralan. Sa tulong ng mga turo ni Inang Linda ay nagawa niyang makapamuhay kasama ang mga tao na hindi niya kinakailangang kainin o patayin sila dahil sanay na siya sa lutong pagkain, gulay at prutas. Alam mo hindi ko gets yung transformation mo. Hindi ka tikbalang, di rin ka pre, o duwende, ni hindi kang aswang o manananggal dahil wala ka namang pakpak pero tinutubuan ka ng balahibo at pangil. Pag nagse-shave ka mukha ka namang vampira mahaba nga lang ang pangil. Baka isa kang half vampire at werewolf, despite of those ikaw parent ang news ng school natin. Kun close yun ni Nene habang pinagmamesdan ang kaibigan na nagse-shave ng kanyang balahibo, iwan ko sa'yo baliw. Tugon ni Bia na abala sa pagputol ng kanyang mahahabang kuko. Nakasanayan niya ang mag-shave at magputol ng kuko ayon din sa habilin ng kanyang Inang Linda ito'y para na rin sa kaligtasan niya. Spia King of Baliw.
Baliw yang tetser natin abay sabi hanggang alas 5 lang ang intramural umabot tayo ng alas 7 ng gabi. Yari ako nito sa bahay, pangamba ni Nene. Salamat sa pagpapahiram ulit. Sayo na yan, hiningi ko yan kay Papa, buti bumili siya ng bago. Kala niya may boyfriend ako dahil lagi daw akong nagdadala ng pang-ahit. Alam mo, kahit na nagse-shave ka at nagpuputol ng kuko yang mata mo lang ang hindi mo mabago, ang ganda kasi saan nakakabili niyan haha. O yan na pala sundo mo. Hatid ka na namin, Bia, di, na mas malayo yung lalaki ranyo tsaka baka mamaya andito na kuya ko. Siya una ka na at sisimulan ko na rin maglakad. Bye bukas ulit. Naglakad na palayo si Nene habang si Bia ay sumunod na rin kay Moy papasok ng gubat. Si Moy ang madalas sumundo kay Bia tuwing hapon dahil hindi na magawa ni Inang Linda dahil na rin ang kanyang edad. Ay sandali lang nakalimutan kong ibigay kay Nene yung hiniram kong sapatos. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay tumigil si Bia at dahil nais niyang ibalik ang sapatos na nasa kanyang bag ay bumalik sila ni Moy. At dahil nasa ibang kitaohan si Bia ay matalas ang kanyang pandinig. Nakakarinig siya ng isang pagsigaw ng isang dalaga. Kilala niya kung kanino ang naturang boses. Mala-eksena sa palabas ang kanyang pagtalo ng napakataas. At sa tuwing dadapo siya upang bamoylo pa itaas ay sa likod siya ni Moy umaipak. Dala ng napakabilis niya kaysa kay Moy na tumatakbo rin ay narating niya kaagad ang kaibigan na namumutla dahil sa kaharap niyang kahindik-hindik na nilalang. Mula sa likod ay marahas niyang hinablot ang aswang na abala sa paglalaway kay Nene at buong lakas niya itong inihampas sa malaking puno sa daan. Namilipat naman sa sakit ang kaibigan dahil mukhang nasaktan siya ng nasabing nilalang. Nang makabangon ang aswang, ay binalak niyang puntahan ang dalawa ngunit pumagitna si Moy na nakakarating lang din at agad na ito. Inayos, ayos ka lang Nene. Oy, pagdalo ni Bia sa kaibigan. Nahalata niya na natatakat ito ng gusto sa halimo na nakasalubong niya sa daan. Kaya ibinababa niya ito ng dahan-dahan at tumayo ng may kakaibang aura. Nay Moy pakibantayan si Nene, habilin niya. Ang simpleng asol na mga mata ay mas tumind pa ang kulay gaya nung bata pa siya. Nagsasabong ang kulay asol at berde na nagpapaalab ng sinag nito. Dumudugo na rin ang kanyang ibabang labi dahil natutusok ng kanyang huma habang pangil. Hinding-hindi niya mapapatawad ang nilalang na nanakit ng kanyang kaibigan. Sino ka? Bakit ang lakas mo? Hindi kita katulad dahil iba ang mga mata mo sa akin. Hindi Karen mabalahibo pero nakatitiyak ako na pareho ang ating dugo at parehong kumakain ng tao. Bulalas ng nauulol na aswang kay Bia, wala namang imik ang dalaga, tanging matatalim na tingin ang sinusukli nito, namamayani rin ang inis at galit sa kanya. Papatayin kita. Huling saad niya ng emba niya ang nag-AA lab na aswang. Nagkaroon ng matinding sagupaan ang dalawa hindi sukat akalain ng naturang aswang kung saan nagmumula ang lakas ng babaeng kasagupa niya. Hanggang sa nagtawag na siya ng iba upang tulungan siya na magapi ang babae na hindi nito nakakaya. Pero di bale hindi yan tatagal sa kamay ko, bulalas ng kaka-rating pa lang na isa pang aswang. Galit si Bia habang labas ang kanyang mahahabang pangil, hindi alintana ng dalaga ang takot dahil mas ninanais niyang magkampi ang mga nilalang na yun. Subukan niyong saktan o hawakan kahit dulo man lang ng daliri niya, babutasan ko mga sikmura niyo. Bia at sa ikalawang pagkakataon ay nagkaroon ng sagupaan na ngayon ay dala-dalawa na ang kalaban niya. Ouch! Hiyaw ng isang aswang habang binabali ni Bia ang kanang braso niya. Habang ang isa naman ay hindi makaiwas sa mga kagat at kalmo ng malaking asong lobo na si Moy habang pinoprotekhan si Nene. At dahil walang panama ang dalawa ay nagpulasan silang dalawa.
Tumatahol-tahol si Moy habang pinagmamasda na lumalayo ang dalawa hanggang sa naglaho na sila sa kanilang paningin. Nang makalayo ay, binalikan ni Bia ang kaibigan na namumutlaperan sa takot. Ayos ka lang. Lika ay yuyuwi ka na namin, inalalayan ni Bia ang kaibigan sa pagtayo. Please wag niyo sabihin kina Papa. Nene, oo pangako. Saglit na natigilan si Bia nang nakakasagap siya ng mga pages pa. Lumingon siya at hindi nga siya nagkamali dahil mayroon humabol na sa taas na pumapagas pa. Isa sa mga nakasagupa niya ay bumalik dala ang pagnanais na mapatay ang babaeng bamali at nambalibag sa kanya. Muli namang sumiklab ang kulay ng kanyang mga mata. Tahol ng tahol, paulit-ulit na tahol ni Moy. Lumipad ng paitaas ang aswang at bumulusok ito paibaba sa direksyon ni Bia, kaya bamoylo din ang dalaga. Dala ang matulis na bakod na nahablat niya sa gilid ng daan, sinalubong niya ito paitaas at buong lakas na isinaksak sa aswang na nanggagaleti sa galit. Tudas ang inabot ng halimaw. Waring malaking paniki ang bumabagsak sa lupa kasama ang dalagang hinahayaan din ang sarili na bumaba. Sinusubukan pa niyang tanggilan sa tiyan niya ang bakod ngunit dinidiinan ni Bia ang pagkakatusok hanggang sa nalagutan na siya ng hininga. Halika na, baka bumalik na naman sila. Pinasa ni Bia ang kaibigan dahil nanghihina ito habang si Moy naman ay banibit ang mga bag gamit ang kanyang bibig. Sa simulat sa pool ng sagupaan ay may nagmamasid at nanunood sa kanila sa di kalayuan. Nang makaalis ang tatlo ay bumaba ito mula sa tak-tak ng puno ng niyog. Kinuha niya ang namatay na kasamahan. Bago pa man lumipad papalayo ay pinakatitigan niya ang babaeng pinapasa ng kaibigan. Kakaiba siya. Bulong niya sa sarili. Matapos sabihin yun ay lumipad na rin siya palayo. Alright. Hanggang dito na lang po muna, medyo mahaba na rin ang ating kwento at marami salamat sa sumubaybay gang dulo. Abangan ang ating part 3 mga idol. See you next upload.